Itong driver na to, binusinahan niya itong driver na to. Ang ending, nauwi sa isang araw na habulan sa kalsada. Tara, kwento ko sa inyo ang storya. Ang storya ay umiikot sa isang insidente ng road rage na nauwi sa isang araw na puno ng tension, cat and mouse na taguan, at peligro para sa buhay ni Rachel at kanyang mga mahal sa buhay. Si Rachel ay isang single mother. Ang araw na yon ay isang normal na routine para sa kanya. Naghahanda para sa paghatid sa school ng kanyang anak na si Kyle at siya naman ay papasok sa kanyang trabaho. Business as usual, ika nga. Yun ang akala niya. Hindi niya alam na ang araw na ito ang magtutulak sa kanyang limitasyon at malalagay siya sa bingit ng kamatayan. Sila ay naipit sa rush hour traffic at naghahabol na siya ng oras dahil malapit na siyang malate sa trabaho. Kagaya ng karamihang driver, nagsisimula ng uminit ang ulo niya sa sitwasyon, lalo pa nang hindi umaandar ang pickup truck sa unahan niya. Kahit naka-green light na, naubos ang pasensya niya dito at binusinahan niya ng matindi itong kamoteng driver na ito. Lingid sa kanyang kaalaman, ang driver na ito ay si Tom Cooper. Si Tom ay medyo may tililing na pala sa utak dahil na rin sa mga pinagdadaanan niya sa buhay at FYI kakatapos lang niyang patayin ang asawa niya at ang kabit nito. Balik tayo sa eksena sa traffic, tinabihan niya ang sasakyan ni Ate Rachel, pinababa ang bintana at kinausap niya ito. Gusto lang niya na humingi ng sorry sa kanya si Rachel. Pero dahil mainit din ang ulo ng lola mo, dinedma lang niya si Boy Toyo at doon na nagsimula ang matinding galit ni Tom na nauwi sa paghabol niya kay Rachel. Nung nakalayo na si Rachel, inakala ni ate na ligtas na siya, pero laking gulat niya nang makita si Tom sa gasoline station. Dahil sa takot ay nagpasama siya sa isang lalaki, pero walang kinakatakutan si Topak kaya sinagasaan lang niya itong lalaki na parang laruan at tuloy-tuloy na hinabol si Rachel. Lalong mas naging agresibo si Kuya Tom sa paghabol kay Rachel at nakuha pa niya ang phone nito habang nasa gas station kanina. At dahil dito, nagawang pakialaman ni Tom ang kanyang phone at inisa-isa ang mga contacts nito. Tinarget niya ang mga malapit sa ating bida, inuna niya sa listahan ang abogado ni Rachel na si Andy. Pinuntahan niya sa isang restaurant si Andy at nagpanggap siya bilang kaibigan ni Rachel. At sa harapan ng maraming tao, hindi nagdalawang isip at tinapos niya ang career at buhay ng abogadong ito. Sunod na pinuntahan ni Tom ay ang kapatid ni Rachel na si Fred. Pinatay niya ang jowa ni Fred. At sunod naman nito sinunog si Fred habang nakaupo. At sa harapan pa ng pulis, syempre sumigaw sa sakit ang kawawang Fred. Nabaril si Tom sa katawan pero nakatakas pa rin na parang may sapusa. Lumalala na ang karahasan at alam ni Rachel na kailangan na niyang tapusin ito. At alam din ni Rachel na susunod na tatargetin ni Tom ay ang anak niyang si Kyle, kaya dali-dali niya itong sinundo sa school. Ang pinakamatinding bahagi ng pelikula ay naganap sa bahay ng nanay ni Rachel. Nagtago sa loob ng bahay si Kyle, habang si Rachel naman ay pinaghandaan ang atake niya. Subalit may sapusa talaga itong si Tom, nabuhay pa rin siya at napuruhan niya si Rachel. Pumasok siya sa loob ng bahay nang may nakakatakot na determinasyon para hanapin si Kyle. Ang huling labanan ay brutal at desperadong pakikipaglaban para mabuhay. Isang nanay na handang pumatay para sa kaligtasan ng anak niya. Ginamitan niya ng jumping scissor at diretso sa mata ng kontrabidang si Tom. Sa huling sandali ni Tom ay nagtangka pa siyang bumangon pero Danes na umubra at na-finish him na siya ni Rachel. Natapos na ang gulo, dumating na ang mga pulis. Nakatayo sina Rachel at Kyle na bugbog pero matagumpay. Nasugatan sila sa karanasang ito, pisikal, mental at emotional. Pero natuklasan din nila ang tibay ng loob na hindi nila alam na meron pala sila. Ang araw, napapalubog na, ay nagbigay ng bagong liwanag sa kanilang buhay. Nalampasan nila ang isang araw ng takot at dahil doon, nabuo ang matibay na samahan ng mag-ina. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ito, please like and subscribe sa channel ng Laugh and Chill Express. Mag-upload ako ng hanggang 5 videos per week, kaya click mo na rin ang kalembang dyan sa gilid mo kaibigan para ma-notify ka sa susunod na video.